Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mayong buntag sa tanan. Daghan bagbag-o. Tugbaw ko no sa mga first timer. Daghan gyapon. First timer ka, murag balik-balik na ka. Ay. Ito. So, welcome sa atong Office of Healing, Deliverance and Exorcism. So, hinaot nga sa duha ka topic nga gipaambit sa atong duha ka igsoon daghan na mo og nakatunan. Ato nagdugangan gamay ron. Daghanon laman kay aron dili gyud masayang inyong pag-anhiwa. Oh? So, ang topic nga gitahas nako pagtuki karon is how the devils attack, no? Unsa ning mga atakis demonyo, mga paagi sa mga atake sa demonyo sa atong kinabuhi, no? Kinahanglang masayod ta kay basin unya og mao na ang kasamtangang nahitabo sa atong kinabuhi karon niya, wala lang ta nakahibalo. Okay? So maminaw ta sa matag speaker. Una sa tanan akong ipahinomdom nga ang faculty nga gihatag ni Bishop Abet nga to ni Father Darwin is all about exorcism. To exorcise, pagpalayas sa mga daotang espiritu. No? So ngano amo ning ipahinomdom kanunay dinhi sa office kay daghan kaayo ang muanhi diri nga muanhi kay gusto si Father Darwin ang muhikap, si Father Darwin ang muhandol, no? Fanatic kayo. Sani ka po ipahikap, di jud ko muuli og dili ko mahikap ang Father Darwin. Lami ingnon og kami kay wa pud may muhikap. So, avoid fanatism, no? Ato lang hinumduman kanunay nga kung walay kabaguhan, walay kaayuhan, no? Ang purpose di ay nga naay exorcism and deliverance is conversion. Ang kausaban sa atong kaugalingon. Amen. So, duha lang ka paagi nga gusto gyud mo atong Father. Naay duha ka requirements. Kung gusto gyud mo, una, grabe kaayo ang imong sakit. Ikaduha, kinahanglan una nga nayawaan ka. Kay kung nayawaan ka, pasla ka dito sa sulod. O grabe imong sakit, amog yung kang ihandos ni Father. Okay? So, nasabtan. So, how the devils attack? No? Mga igsoon, dunay duha ka paagi nga atake sa yawa. Natay gitawag og extraordinary attack and ordinary attack. Okay? So, by the way, before tamo go on, palihog ko, let us put ourselves in the presence of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So padayon ta, adunay duha ka paagi nga ang mga atake sa yawa sa atong kinabuhi. Ordinary attack and extraordinary attack. Matod pa ni Father Sikea, there are two types of direct and indirect attacks by demons. No? Duha ka paagi, indirect and direct. So una, Satan will offer all pleasure in external life, wealth and flesh, just to make us forget our souls and refrain from reconciling with God. When they have everything, they no longer attend Mass. That's why God allows spiritual suffering to remind us that our soul needs protection because they are meant
for eternal life. No? Nga di ay mga igsoon, kining panahon day nga, kini day yawa, mo-offer na og mga kaayuhan. Mutabang na sa tao, aron lang mahilayo ang tao sa Ginoo. Kayo naman, atong hinumduman kanunay mga igsoon, nga ang trabaho sa yawa dinhi sa kalibutan, gusto niyang bulagon ang relasyon sa Ginoo ug ang tao. Amen. So mao na siya kinahanglan ta magbantay kay Satan will offer pleasure and external life, wealth and flesh. No? Bahandi, gahom, ug kanang tanang mga lawas nung kalipay, i-offer na para lang makalimot ka sa Ginoo. Makalimot ka pag-reconcile sa Ginoo, pagpangayog pasaylo sa atong mga kalapasan. So, bantay ta. Kay basi na busy na ta sa atong mga trabaho. Pagpangita niya ng mga kalibutanon nga mga bahandi. Nakalimot ta nga, doon na tay kalag nga luwasonon. Ha? Matod pa sa usa ka church father, usa ka quote nga giingon. We are not here on earth to enjoy its pleasure and treasure, but we are here on earth to work for our salvation. Sa di ay mga igsoon nga niata ning kalibutan, no? Aron pagtrabaho sa atong kaluwasan kay naatay kalag nga luwasonon. Amen. So, ang ikaduha, Satan also attacks relationships and finances within families. Atakihon niya, no? Maro kayo, no? Tagaan ka niya, hayluhon ka sa tanang mga bahandi. Naana nimo tanan. Nalimtan na nimo ang Ginoo, then pagkahuman unsa iyang buhaton. Gubon ra po niya. Ngay ang kamatuoran, ang atong simbahan nagtudlo nga ang yawa way libre nga serbisyo sa yawa. Mangayo gina siya og kapalit. Sumo na ibantayan nato, ha? Tanawara iyang gingon. Satan also attacks relationships and finances within families. If there is extreme financial hardship, it can lead to family conflicts. Tinoo dili. Kung maglisod ta, magkalisod-lisod na ang pamilya, di ba? Guba ang relasyon. Di ba? Nanay mga conflict dayon sa pamilya, sud sa pamilya, dali kayong magubot ang pamilya. Amen. So bantayan nato na ang mga igsoon. Blocking, no? It can lead to family conflicts. Blocking grace from God, no matter how hard they try. Grabe yun, no? Nga blockingan gyud niya ang mga grasya sa Ginoo, no? Bisan pag naningkamot kag maayo, ngano man nakautang magkakabubuton niya. Dili siya basta-basta nga mobigay. So mo na itong hinumduman na you should recognize recognize this as attacks by demons. So kinahanglan tang masayod ini nga kanang mga paagiha atake nas demonyo. Hayluhon ta og mga bahandi nining kalibutana aron lang makalimot tas Ginoo. Makalimot na tagsimba. They will do everything so that if you fall into hardship, you blame God. Oh, tanawara maro kayo. Tabangan ka, padatuon ka ag taman, hangtod pag-abot sa punto, paninglan ka, iyang gubon ang iyang gipundar diha nimo ug kinsay imong pasuminglan ang Ginoo. So bantay ta. Grabe ang deception sa demonyo, no? So we must be vigilant. Magbantay ta sa mga atake sa yawa. Ordinary attack and extraordinary attack. Unsa man ning ordinary attack, mga igsoon? Ordinary attack is through temptation. So, kana mga pagtintal ba? Pabati ni mo tanan nga, grabe ninduta sa kong negosyo. Grabe boom kayo kong negosyo. Nindot kayo kong trabaho, dako kayo kong sweldo. Apan, nakalimot ka sa Ginoo. Again, balik ko na to. Usaray trabaho sa yawa ni sa kalibutan. Bulagon ang relasyon sa tao ug sa Ginoo. So mo na itong bantayan kanunay, no? Dili sala nga tintalon ta, ha? Timan kano sa mahimong sala kung maanod ta sa mount tentasyon. Dira na. Ini kubit na makatanan. Mura kag nalingaw na ka sa tanan niyang mga deceptions. Nakalimot ka sa Ginoo, sala na. Kay wala kay simba, kadakong sa. Wala kay simba, kalimot ka sa Ginoo. Wala kay kumpisal, no? Ordinary attack is through temptation. Ikaduha, natay gitawag og extraordinary attack. Kining extraordinary attack sa yawa mga igsoon adunay upat ka mga pamaagi. 4 types of extraordinary attack. Una, natay gitawag og demonic obsession.
Ikaduha natay gitawag og demonic oppression. Ikatulo natay gitawag og demonic possession. Ikaupat doon natin gitawag og demonic infestation. So atong hinumduman, unsa ning demonic obsession? Kining demonic obsession mga igsoon, kini bang mga tao nga makalit ka. Ang atakihon sa yawa ani is ang ato ang imagination, memory, and emotion. Oh, bantay ta kay kung nang tulo ka parte sa kinabuhi imong kinabuhi kana nga mga part sa imong kinabuhi mo'y giatake, murag wa ka kasabot na, then you are already under the attack of our enemy, the devil. Oh, mga tao, kana ba mga tao nga sudden change sa mga batasan, kalit nga kausaban sa mga batasan, mga behavior, no? Tinga kabutan ta ni, mayuhon ta ni, nganong sungtano naman ni, hilumo naman ni, kasi gusto namang mag-inusara, no? Mao ni mga tao nga negative kanuna yung panguna, no? Obsessed. Then, ang atake sa yawa again is imagination, memory, and emotion. Kanang panahon, example, na panahon nga magampo mo, di mo ka-concentrate sa yung pagampo. Kaya nga naman, daghan kayong mga negative nga mga unahuna nga musod. May mo bother sa imong mga pagampo. Tuyon na si Hawa, ron dili ka magka-focus sa Ginoo. Kaya unsa man ang pagampo, lifting your hearts and mind to God. No? So, ang pagpunting sa atong kaugalingon diha sa Ginoo, mo na ang atong pagampo. So, mo na nga, atakihon niya atong nauna, ron di ta makafocus sa atong pagampo. Gani, muabot ang punto nga kamulo, bisan ikaw nagampo, adunay mga lustful thoughts, mga bastos nga mga nauna, nga musulod sa imong kaugalingong nauna, para lang di ka makafocus. So, bantay ta, kung nakasuway kaniya na, iatake na ta sa demonyo. Amen. So, kini mga habitual sin, kini mga sala nga lingaw ug lami. No? Mga ug sato pa ug ato ni i-shortcut kini mga bisyo nato. No? Di na nato mapugngan ba habitual sin, habit na nimo mao pagani pagpangumpisan nimo, wala pud magdugay, balik ra pud ka mausa. Murag na habit na nimo. Bisyo, no? Nya kini mga tawhana mga igsoon kinaigo aning demonic obsession, suicidal in nature. Gamay di kada og bugat nga problema bitaw. Gamay nga problema dayon dayong hisgot og magpakamatay. Suicidal in nature. Nya kining mga tawhan na ha, mao ni atong gitawag og kining mga tawo nga wala kakita sa mga maayong kaugmaon. Ngano man, nagapo sila sa ilang mga maot nga kagahapon. So bantay ta kung usa sa atong mga pamilya na check ning atong gipanghisgutan nini, mo na gitawag nato naigo siya sa usa ka demonic obsession. Arita sa ikaduha, kining gitawag nato demonic oppression. Kining demonic oppression maigsoon matud pa ni Father Sequeia sa iyang handbook. Oppression includes burdens and afflictions that torment from the outside and which are wide-ranging and diverse in nature. This is a lesser form of extraordinary demonic attack, but if not addressed can lead to possession. No? Lesser form of extraordinary attack, pero kung di na to ma-address, mulid ni nga to sa demonic possession, no? Kanang mayawaan ang tao. Dire sa demonic oppression mga igso, aduna say tulo ka pamaagi. Timana na to. Una na gitawag nato physical oppression, ikaduha natay gitawag og financial oppression, ay ikatulo natay gitawag og relational oppression. Unsa maning nahiuna? Physical oppression. Kining ang atake sa yawa ani mga igsoon nakasentro sa atong mga panglawas. No? To the physical health of a person. Kanang sulod ni ini katong atong ingon nga kining sakit nga walay pagkaayo, walay finding sa doktor. No? Dili makita sa science. Bisag kadindiin na kaog pa laboratory, walay makita nga balatian, pero klaro kaayo nga adunay kausaban sa imong panglawas. Kanunay kang maluyahon, kanunay kang kapuyon, ug nihugo ang imong panglawas. So physical oppression, ang atake sa yawa naa sa imong panglawas. Physical health. Ikaduha, kining financial oppression. Ang atake na po sa yawa ng financial oppression sa ato ang financial aspect sa pamilya. Na atong giingon ganiha.
nga kung ang financial aspect mo'y ma-atake, sigurado pagantanan. No? Gubot pamilya, nanatanan, relasyon maguba, daghan. So, ang financial oppression maigsoon kana bang matinga ka nga nindot og mga sakto mong trabaho ba nag-asawa, abroad baron, nasa gobyerno baron, dagkog sweldo, pero matinga ka nga sige paningkamot pero murag walay abot. No? Dili kano murag mabati niyo nga dili paigo ang inyong mga kinitaan. No? Murag naay blockage kanunay, no? Walay katagbawan, walay dili ma sulbad kanunay imong mga problema. Tungod kay kini siya atake sa yawa, financial oppression. Ang atake sa yawa nakasentro sa financial aspect sa atong pamilya. Ug sa term pa ni Brad Sherwin ingon siya nga mura ka og nagsawd og tubig sa usa ka balde nga buslot. Way pagkapuno. Amen. Nasabtan. Okay. So arita sa ikatulo, natay gitawag og relational oppression. Kining relational oppression damay no, gikan sa financial, magkagubot na tanan mo na maapektuhan, moabot sa ikatulo nga hugna, moabot ining relational oppression. Relational oppression kini bang matinga ka, no? Naana ninyo tanan, kwarta, bahandi unsa pa diha, pero matinga ka nganong gubot kanunay ug walay kalinaw ang inyong pagpuyo. Ang atake sa yawa mga igsoon banday ta. Kay ang relasyon sa matag usa sa pamilya, ang relasyon ninyo sa inyong mga silingan mo ay giatake sa yawa. No? Relational oppression ang atake sa yawa naa sa relasyon sa matag usa. Mga bisag mga managsuon, mag-away, ngano man ang sulsula sa yawa. Kay ngano, nagubot, gumikan kay wa matarog bahin ang bahandi ni tatay ug ni nanay. No? Nya kanang mga silingan magdumtanay, wa magtingganay, murag di kaila kay muhon ra hinungdan. Oh, galalis. Yung anong nilakaw tong muhon usa ka dupa gikan sa original nga gitarukan. No, daghan tinuod dili. Tinuod kayo, no? Ano siya? Relational oppression, gubot kanunay ug walay kalinaw ang pagpuyo sa pamilya. Atake sa yawa na sa relasyon sa matag usa. Unsa to? Demonic oppression. Una, physical. Ikaduha, financial. Ikatulo, relational. No? Bantay na. Usisaha ang iyong matag usa, ang mga sakop sa pamilya, o ang atong matag pamilya, basi na ay na-check Then bantay ta. Ikatulo, kining gitawag natog demonic possession. Unsa ang demonic possession? Matod pa ni Father Sequeia sa iyang libro, possession is a state wherein demons take full control of the body of a person. They speak and act without the consent of the person, and the person later has no knowledge of what transpired while he was under their control. Possession, kining sa mga karaan pa, nay na demonyuhan, nay nayawaan, nay nisaniban, wala siya. No? Ang yawa na ang may kontrol sa lawas sa tao. So, diri daghan kay tag mga kaso diri kana bang maminaw sama ninyo. Attentive kayo pag abot. Naminaw sa katikisem. And then nakumpleto ang pagpaminaw sa katikisem. Murag ordinaryo ra kayo. Ini kahapon na atay blessing of sacramentals, then natay anointing and deliverance sa hapon. Usahay, inig-blessing pa sa sacramentals. Nanay mag-react. Then, usahay pod, inigsod na dito sa deliverance room. Manguros man lagi, niguna. Wana, react. Pag magpanguros, react. Wa na kay baon sa iyang gibuhat. Isog na kayo. Kusga na kayo. Wild na kayo. Pag human sa mga pagampo, kay dili man gyud mo lahutay ning demonyo sa mga pagampo sa simbahan. Pag humas pagampo, interview kay naman tay file, naman tay fill upan. Kumusta man ka unsa may last nimo nahinumduman? Ang last na kong nahinumduman, Brad, ang pagpanguros. Ang last na kong nahinumduman, Brad, nga nagsugod na si Padre og blessing sa sacramentals. See? Grabe ka powerful, no? Ang mga sacramentals o kining mga pagampo sa simbahan. React gina sila.
No? So, mo na gitawag nga ang yawa na ang mikontrol sa lawas sa tao. Kaya wala naman si kalibutan pag human, pagsugod sa reaction. So, nasabdan. So, arita sa last, kining gitawag natog demonic infestation. Kining demonic infestation mga igsoon, naa nagpuyo or ang atake sa yawa, naa nagpuyo ang yawa sa mga butang, mananap o lugar. Na sinati tani, baray lugar, ang usa ka lugar ma-infested ang mailhan nimo nga infested ang usa ka lugar kining tungod ining kana ba yung tanga mahadlok tong labay ni punuas balite, punuas akasya, kitawan, tiawan, na infestation, di ba? Tiawan, hadlok ning baya kay unang tiawan kayo, hunted the house. So musod na niya infestation. Niya kining mga butang, pwede ang mga butang, pero mga samin karaan, matinga kang uning panamin na ay may tao si mulikon. Infestation, infested na usa ka lugar. Mostly aning infestation, ano ma-infested man ang usa ka lugar, gumikan sa maura pa ni occult contaminations. Or na ay mga krimen nga nahitabo niyang dapita. Gihimo ba ng sexual din kanang kuan nga lugar kana daghang mga panghitabo nga malaway dihang lugara or naay krimen nga nahitabo na gipatay dihang lugara na abaroy gi-rape nang lugara so mo na ma-infested or kining gitawag natog occult contaminations. Hilad-halaran, no? Padugo kana musangpit og miriko kay magbalay kana, gahalad-halad mag-ihaw og baboy, ihaw og manok, o depende kung sa pangayoon sa espiritu, matod pa sa pulong sa albularyo or meriko. So manuman, sayop ka na mga igsoon, no? Unang Korinto 10:20 nagaingon, ang gipasabot ko nga kadtong gihalad diha sa halaran sa dili magtotoo. O mo ni mga halaran nga pagano, wala gihalad ngadto sa kining mga gihalad diha sa mga halaran sa mga dili magtotoo, gihalad ngadto sa mga yawa. Disa gihalad sa mga yawa. Wala, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa yawa. Tanawa ra. Kung maghalad-halad day tanahimo tang kaabin sa yawa, pulong sa Ginoo ni. Wala na to gihalad dito sa Ginoo kanang mga halad-halad to. Padugo unsa pa diha. Ritual ya kanang mga himuon kanang padung magbalay, padung mag-ani, kana tanan. Mo na cause sa infestation, no? Occult contamination, mo na usa na siya. So, arita sa usa ka pangutana mga igsoon, no? Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Atong timan-ani kay mao ni mga openings, mao ni mga hinungdan nganong mayawaan or maatake ta sa yawa. Natay acronym unsa ni acronym kini mga minugbo bitaw first letter sa mga maong mga openings. Natay acronym nga gitawag STOP. S T O P. Stop. Unsa man ning S? Sinful lifestyle. Dili simple ha, sinful. Sinful lifestyle. Letter S. Letter T, traumatic experiences. Letter O, occult contaminations. Letter P, preternatural openings and offerings. Stop. Letter S, sinful lifestyle. Daghan kaayo mga igsoon ang nidangop diri sa atong opisina nangayawaan. Mga anak, mga ginikanan, or bisan kinsa nga nidangop diini gumikan nayawaan kay naa nagpuyo diha sa estado sa salang mortal. No? Nasa state of mortal sin. Mao na siya. Nangayawaan, gumikan kining gitawag nato og fornication, pagka walay kasal. Kagana diri. Gani na kasinatian nato ni Padre diri nga usa ka mansibado kanang nag-ipon-ipon nayawaan ang babae. Nayawaan, grabe ka riyak, perting riyak ka. Pag-interview, pagka-ulian, interview, so mao di ay, kay pangitaon man ang doorway. Ang doorway, mga igsoon, ang ilang pagkawalay kasal. 5 ka tuig, nagpuyo-puyo, walay kasal. See?
Na mutabang man ang team lagi, gipaningkamutan. Nganong wa man pud mo pakasal? Wa palagi baboy brad. Namura. Baboy ba mo kasal? Mo na naka-diferensya nato no, mga tao. Ngano man, unahon nato ang lamisa, no? Wa nato ibali-bali, sekondary ra ang santos nga misa. Nya wa ta kahibaw nga ang rito nga atong madawat rito sa atong sa sakramento sa kaminyoon naa sa santos nga misa. Mao na pinaka-importante. Unya, mo ra ba ni atake sa mga laing tinuhan nato? Kay kuno ang atong pagtuo, ang atong pagtuong Katoliko, mahal kung magpakasal ta. Wrong gyud na. Libre ra gyud na sa ato ang simbahan. Unsa man na may dagko kayong bayad God? 10,000, 5,000, 15,000 unsa pa diha? Dili na bayad. Penalty na. Gituyo na sa atong kaparian nga dagko, gituyo na sa simbahan nga dagko og penalty aron ikaw mutuman sa regulasyon, sa regular nga schedule. Unsa may gibuhat? Tungod pod sa imong garbo, di po ka mo pagkasal og ordinaryo. Tinuod dili. O mao na. Nya ang garbo ra ba kay number 1 na sa 7 capital sin, pride. Mao na hinungdan nganong gilabay si Lucifer dinhi sa kalibutan. Garbo. Dili mo pakasal og dili magguyod atong sinina nga taas kayo. Nya kuwangan ani. Dakog sobra, kuwang sa dughan. Ug wa payat nga hagbong kay mo ray gisabdan. Tinuod. Di ba? So mo na, garbo ra ang atong libre na. Amuha libre kasal. Libre kasal. Lami mong po mo paso padre. Uwaw man po nga mo pakasal padre og kananay tiguang na mi ano. Di mo sige. Laim to pare sa mga mingon man. Sige. Kadlawon ta magkasal. Kaya way makahibaw. Lami man pog na ay makaon ko. Sige libre. Dragon ra og kanang pan, dragon kape og pan ra atong anon. Libre tanan. Lami ang upod ipaso. Paso mo gikas inyong portahan hangtod simbahan. Kadlawong dako. Yan na lang. Pauyunan gud ha. Libre na sa simbahan. Ang atong garbo mo ay nakadako gasto. Amen. So bantay tanya na. Daghan ni dong diri sa opisina mga igsoon. Nayawaan gumikan ani contraceptions. Daghan kay ta na. Di na maihap sa tong mga tudlo. Ako nakasinati ko ani. Contraceptions. Natinga ko nga usa ka batan-on dugay kaayong mo lurang. Dugay kaayong mahawasan sa iyang pag-react. Kusgan kayo, gamay kay pwede ra ta iilok to. Kay gamay ra, pero dili madaog. 3 ka tawo, 2 ka tawo ang nag-assist nako. Dugay kinahuman. Hangtod ni duol ang iyang kauban, Brad. Naara ba na gisuksok sa iyang bukton, gipa butangan nag-implant sa iyang mama. Implant nun. Sa tawag na implant nun? Implant. Dire sa bukton. Ingko pumao di ay gibalhin ako ang kong pagampo ngadto sa maong contraceptions. Dire. Igo pa ko naghaplas sa holy and exorcise oil. By making the sign of the cross. Drive away from this. Siyagit. Sakit! Init! Ayaw! Dito na. Dali ra kayong naulian. Kaya na-address man kung asa ang hinungdan. Muna, mga igsoon. Grabe. Samot na og abortion. No? Yawaan gani nga gipugngan pagpanganak, samot na nga naa na og imong gilaglag. Dakong sala. Homosexual act. Dili sala nga naa kay anak nga bayot, natay anak nga tumboy, gani gi-recognize na sa simbahan nga ang presensya naa ng presensya ng mga tawhana. Kanus-a mahimong sala ang ilang mga malawayng binuhatan. The homosexual act. So diha na musod ang sala. Homosexual act. Not partaking the sacraments. Daghan kay nangiyawaan diri. No? Kay way kumpisal, walay kumpirma, so bantay ta. Atong bantayan tong mga sakop sa pamilya. Kung nakadawat ba sa mga sakramento nga angay nga dawaton gikan sa atong simbahan. Amen. So kay kanang mga sakramento mga igsoon, bunyag, kumpirma ug unsa pa diha, mao nay magsilyo kanato sa atong pagka binunyagang Katoliko. So mao na tan-awon nato na sa kay doorways of the devil. Ug ilabi na kining atong gitawag og not attending mass on Sundays.
Kumpiyansa rata katong gisgutan nato ganiha. Ha? Gideceive ka sa yawa nga bisihon ka sa imong trabaho, bisihon ka sa imong negosyo. Grabe ng asinso. Kay para lang di ka makasimba sa adlawng Domingo. Usara ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo mga igsoon. Dili pagyud tibuok adlaw, usara ka oras sa usa ka adlaw. Kung atong sumadahon total sa usa ka buwan, 4 ra ka oras ang iyang gipangayo sa usa ka buwan. Ug atong itutal na sa 12 ka buwan, 48 oras ra ang gipangayo sa Ginoo sulod sa usa ka tuig. I-simplify, pila ka oras ang usa ka adlaw? 24. 48 divide 24, 2 days. Duha ra ka adlaw ang gipangayo sa atong Ginoo para lang sa pagsimba niya. Pila ka adlaw ang usa ka tuig? 365 days. Duha ka adlaw nga sa ato pa i-minus na sa 365. Pilay ato ang adlaw para sa atong pagpangita, pagbuhi sa atong lawas nga madunot. 363 days. Na kay 363 days, imo pang kawaton, imo pang idumili ng duha adlaw nga gipangayo sa Ginoo. Grabe nakakahakog. Grabe nakakatahik sa imong oras. Unsa may tawag nimo ana? Hagtik. Hakog og tihik. Ha? Mo na mga igsoon nga kinahanglan kitang musimba. Kay sugo na sa Ginoo. Amo na nalingaw na lagi ta kay gihaylo tas demonyo. Mabantay gyapon ta, balik ta sa akong giingon una nga ang trabaho sa demonyo dili sa kalibutan ang pagguba, ang pagpahilayo sa tao gikan sa sabakan sa Ginoo. So bantay ta. So mga igsoon pahinumdom, please go to church every Sunday. No? Sinful lifestyle, mao to. So arita sa ikaduha kining letter T, traumatic experiences. Daghan kayo mga igsoon nga midangop diri sa atong opisina tungod sa trauma. Tungod sa trauma nakabaton ining gitawag natog uncontrolled negative emotions. Negative kanunay ang panguna-una, negative kanunay ang pagbati, wala nay maayo nga mogawa sa iyang una-una og sa iyang baba. No? Uncontrolled negative emotions. Ngano man? Kay nakasinati og gimaltrato, unsa pa diha? No? Or dili makapasaylo, unforgiveness. Nagbaton og unforgiveness sa iyang mga ginikanan. Ngano man? Nganong na may unforgiveness? Kay dili makadawat nga siya produkto sa usa ka broken family. Oh? Negative. Unforgiveness. Naguba ang pamilya, broken family, nagkabulag ang banag asawa. Gumikan rapod ang rason. Salang mortal gihamon. Apil sa 7 capital sin. Unsa man ang sala abrad? Kining gisala sa kaulag. No? Kasagaran, tagsar kay na. Pasumbingay ra ng ubang rason. Magbuwag kay kuno gilaparo ka ng sana pasakitan. Pero unsay sinugdanan ana? Usa jud ni ana nagluib. Last. Sala sa kaulag. Tungod sa kaulag, nagbulag ang pamilya. Maong dili makapasaylo ang iyang anak. Ha? Sa iyang man, makabaton og unforgiveness. Nya labaw pud ang asawa na unforgiveness. Ngano man, nangayo untag pasaylo ang bana kay makig-uli niya, di pud makapasaylo. Ngo? Unsay gibuhat? Nitig-a ang iyang kasing-kasing ni boss. Ni duwa pud og laing team. Na parehas na silang duha, player og laing team. Ang asawa, ang anak na apektuhan og maayo. Mao bitaw na mga igsuon nga ang atong simbahan dili gyud muuyon inining gipanukala karon sa kongreso nga divorce. Dili gyud mahitabo nga muuyon ang atong simbahan ni ana mga igsuon. Atong iampo kini pasar na ra ba na sa kongreso. Atong iampo nga lamdagan kining mga senador nga dili na mo pasar ngadto sa Senado. Ha? Ngano man mga igsoon nga supak mang simbahan ni anang divorce. Nay usa ka quote mga igsoon nga giingon, no? Kining nganong no to divorce kay matud pa mga igsoon, once a family is broken, the parents can move on, no?
ginikanan makamove on kanunay na kay maduwa nung puglaing team kalipay ra man nila ng gipangita. But the children remains broken. So mao na luoy kayong mga anak. Ang mga anak kayo ang mapiktuhan sa bisa kadaghan na kini mga pangitabuha. Rampant na kay ni. Mao na mga anak gakaguliyang napasagdan nakabaton og unforgiveness, no? Nya tanawa ra mag-isuna nganong dili unta maangay mahitabo diri sa Pilipinas ng divorce kay nay usa ka divorce rate survey, no? Sa according to the world population nasubayan ako ni sa internet mga igsoon, no? Sa usa ka nasod nga legal ang divorce. Bantayan nato ni. Nga di ay mga igsoon ang divorce rate sa mga magtiayon nga bagong kasal, primerong kaminyoon anaa sa 45 to 50%. Grabe taas ano? 45 to 50% kasagaran magbuwag. Kanang magminyo, nya magbuwag ra. Nya kaligi kay kasagarang rason ulag-ulag man, mo rason magminyo og ay deserving mo kung malipay good brother. Uwag-uwag ra gihapon, magminyo ikaduha. Unsay nahitabo sa second marriages divorce rate ni saka hinuon ni abot og 60%. See? Nga kataas. Muna ito yampo nga din na mo abot diri sa Pilipinas. Anya, kay wag-uwag lagi. Deserving lagi kung malipay brad. Minyo ikatulo. Karon unsay nahitabo? Sa ikatulo nga kaminyoon. The third marriages divorce rate niabot og 73%. Nga sa ato pamigsoon. Sa usa ka gatos nga nagminyo ikatulo, 73 buok mo'y magbuwag ra gihapon. Unsay conclusion? Divorce leads to more failed marriages. Divorce leads to more divorces. O di, rason, dili gyud angay. Di ba? Guba ang pamilya. Ha? Maguba ang pamilya sa maong panukala mga igsoon. No? Natanawa ang giingon ni Santa Lucia of Fatima. Ha? The final battle between the Lord and the kingdom of Satan will be about marriage and the family. Do not be afraid, because anyone who works for the sanctity of marriage and the family will always be fought and opposed in every way. No? Because there is decisive issue. So mga igsoon, matod pa ni Santa Lucia ang final battle sa Ginoo sa yawa naa sa pamilya. Muna magbantay ta kay naa nato, no? Nya ang pamilya bayay pundasyon, no? Kanunay, di ba? So og diri sa pamilya guba na, unsaon na lang ang kaugmaon. Kung today ra ang ilang yun ana, walay tomorrow. Mao na mga tawana, di ba? Ang karon nga kalipay, ang subsequent generation nagantos. Amen. So mao na nga ngili gyud motugot ang atong simbahan anang gitawag nato og divorce, mga igsoon. Okay? So, arita. Letter O, occult contaminations. Daghan na ngayawaan, gumikan, ining occult contaminations, mga igsoon. Unsa may giingon, diri sa Colosas 2:8. Busa matnguli nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao, gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili diay gikan ni Kristo. So, mo ni, ha? Kining mga kasagan ng mga occult kantami sa mga patuo-tuo, no? Gikabilin-bilin sa atong mga katigulangan. O na. Ato ta mas dako ta og pagtuo diha, no? By the way, naa si Father Mayong, pwede na magpakumpisal, pero di lang ta maglinya ha. Magbantay lang ta nga naay mo gawas. So kinsay gunahang mangumpisal, musod lang dito. Amen, ha? So ana, lilig-on kay ang confession mga igsoon, ha? Paglimpyo sa atong kaugalingon. Direct to the point lang. Ngayong mga sala, ditso na pagstorya. Huwag kanus amulas nangumpisal. So ready na ang confession. So mao to mga igsoon, patutuo, kargado tag patutuo. No? Muna. Unsa may kini mga katong giingon og halad-halad, no? Ha?
So mga igsuon, ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinagi sa pagsunog. Ayaw kang pagsundog sa mga patutuo sa mga diwata o mananagan o sa lamangkiro o mudangop sa mga espiritu at tigsangpit sa espiritu. Ano man, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining mga butanga. Nya kay ang patutuo sa kining mga Katoliko kay matud pa from womb to tomb kuno. Gikan sa tiyan hangtod sa kamatayon, grabe og occult contaminations, di ba? Tinodi. Ha? So mo na mga igsoon nga kinahanglan gyud, no? Nga magbantay ta. So ang letter P is preternatural offerings. No, daghan ang ayawaan kay gano na open ang psychic or third eye. Na makakita, nanay makitaan, white lady, nay muflasa, huna-huna or sa iyang pananaw nga, nay makita nga dili mao. Nay ma-feel or nay madungog, sigig damgo og mauton, mga night tremors, no? Kanang bangunguton kanunay, nga nay mga dautan nga magpakita sa iyang damgo. O bantay ta niya na, open ang psychic or ang third eye. No, nganong ma-open ang psychic or third eye mga igsoon? Kini tungod aning gitawag nato og seals and consecration una. Ikaduha, practice, usage and practices. Ikatulo, inherited. Oh? So mao na to, kining aning seals and consecration, bata pa tiyan pa sa inahan ni consecrate na daan sa demonyo. Kay lagi tigdangop og mga meriko or mananambal. Mga inahan nga gustong magkaanak mudangop og mananambal kay arong makaanak nya pagkabuntis ana dito nagipagam na haplas-haplas tagaga pero hapit naman ka mga anak suhi man imong bata himulsuhan ra mura pod og agi og say tawag ana ganay makitaan sa sod ultrasound no labo pas ultrasound kay gihimulsuhan ra uy suhi man imong bata aday lanas baksan hapit na ra ba ka mga anak manong hapasan maglanas baksan aron dali ra ka mga anak mura ra ituto humok ra kuno kayo. Patutuo. Wala, bantay. So, seals and consecration, bata pa. Nya kining pagpadugo. Nawa. Asa man gihalad ato sa mga yawa. O, to si yawa nimo gihalad. Imong anak. O, kanang pagsulob og habak. Na. Basin og nay mga habak ani, og na explain na ni Brad Johnny ganiha. Og ni Brad Argyo, wala pang surrender na ninyo. Kay ID nas demonyo, kay stricto si Lucifer dito sa langit, o sa ilang impierno. Stricto kayo, no ID, no entry. Kanayon yung mga habak, ID na sa impierno. Bantay mo. O? Kining, wala sila mamaayo sa mga tambal o habak. No? Yan, ha? Pulong si Ginoo niya, kaalam ni Solomon size 12, size 12. Kundili na agi sila pinaagi sa imong mga pulong o Ginoo, ang imong pulong nga nagaayo sa tanang katawhan. Kung say mag-ayo, ang pulong sa Ginoo mao nang mutuo ta sa panudlo sa simbahan, dili sa mga patutuo gikan sa mga albularyo. Og kanang mga habak ninyo diha la pang surrender na. Oh? Singig pagdangop og tambalan mo na ma-consecrate ang imong kinabuhi ngadto sa daotang espiritu. Ma-open ang imong psychic abilities. Number 2, usage and practices. Na-open ang psychic abilities. Ang third eye, gumikan kay sigig dula sa bata pa, sigig dula uning spirit of the glass, spirit of the coin. Dili na ordinaryong duwa, demonic na nga duwa. Ha? Spirit of the glass, spirit of the coin. O kinsa may nakasinati inis kabatanon sa elementary pa, sa high school pa, hala, ikumpisan la, iapil naglista sa inon confession. Wala. Spirit of the coin, nya kini mga batanon karon bantay. Daghan kayo di na masud sa atong mga tudlo sa kamot ang mga kaso nato dire sa una. Nga nayawaan gumikan anang Mobile Legend. Atong pag-usok kay ng Mobile Legend. Ha? Grabe. Demonic nang mangduwa. Tanawa ra ng mga characters ana. Basaha unsa na mga ngana na, puro na demonyo. Tanawa ng mga dagway ana. Usa ka timailhan nga demonic ka ng duwa. Matinga mo, ang inyong mga anak nga kanhi buutan karon supakiro na, gahi nagulo. Tinuod dili. O tanawa ra. O? Tinuod na. Ha? Dong, pag sagob sa tubig dong, kay tinglungag na, alas 10 na, alas 11 na, unya na mataod-taod, ala, si Dodua,
Lubag-lubag tong kamot o katong kay sig duwa, busy na kay duwa. Oh, tanaw. Nya karon, pag ingon nga dong lakaw na dong kay wala udto na, gutom na. Unya na lagi ma. Oh, harap so gahin na kay go. Di na masugo. Sus napili bitaw sa duwa kay sige tawag sa inahan. Unsa isingit? Yawa napili. Napili na hinuon ko. Maunay usa ka taymailhan mga igsoon nga usa ka duwa demonic kay wala magtudlo og kaayuhan sa mga atong mga anak. Amen. O bantay na mga igsoon. Bantay to mga anak nga naanay ni karon paminaw mo para nis inyong kaayuhan. Sugot mo mayawaan mo? Ha? Mo na. Demonic na ang maong duwa. Mobile Legend. Nya daghan nga open ang psychic abilities kung may kang tiguban-uban aning ghost hunting. No? Mga to mga minteryo, mga haunted house kay mang ghost hunting. Open man gani nga wa pangayuwa samot nang imong pangitaon. Open gid ang psychic nimo og kining ikatulo na open ang psychic abilities kining gitawag natog inherited. Nganuman, open ang third eye kay kaliwat og albularyo, kaliwat og barangan, kaliwat og manananggal unsa pa diha mga occult practitioners. Mao ni gitawag og generational spirit. Kay labaw pong open ang psychic abilities og third eyes anang inyong mga katigulangan. So, inherited. Generational spirit. Napasa. Matinga ka. Uy, mano ning kuan maning tawa na ha. Ang dili mamatay og dili pasalod ba? Pasalod. Og ni Father Darwin pa. Nakadawat og pasalod gikan sa mga katigulangan. O bantay tana kung naay nakadawat og orasyon, naay gipatuon og orasyon, gisuwat og orasyon sa papel na gikaon, gilamoy. Bantay mo mga igsoon. Kay grabe ang attachment ana niya ninyo. Oh? Maningil lagi yawa, maningil ginang yawa. Sugot mo di maningil na. Oh, mo na nga kinahanglan nga magmabinantayon ta. No, unsa ganito nga ma-open ang psychic abilities or third eye by cells and consecration, by usage and practices and inherited. Mao na nga ma-open ang atoang timan-an nato to ha balik katong stop nga openings, no? Sinful lifestyle, traumatic experiences, occult contaminations ug preternatural openings. Katong matiman-an nato to makabantay na unya ta. Ha? O kining atong gipang take up. Nya karon, unsaon man nga masirad-an kanang maong pultahan nga naabre. Kay kanang demonic openings, mao na mga pultahan sa kinabuhi nga naable nga diin mo'y gihimo sa demonyo nga agianan nga makasud sa atong kaugalingon. So, naatay another nga acronym aron sa pag-alkontra or pagsira sa maong pultahan, no? To stop these openings. Natay gitawag og duha ka paagi. Duha ka paagi nga masumpo, masirad-an kang maong openings. Una, kinahanglan ta nga mag-renounce. Nay renouncement na to niya kinahanglan ta mo sabat. Ug atong hinumduman kanang mga occult attachments na to, no? Occult practices na to kay arong maapil na sa renouncement unya. I-renounce or pwede pod mo mag-renounce sa inyong simbahan atubangan sa Blessed Sacrament. No? Sa inyong tabernacle kung walay adoration chapel. Kung naay adoration chapel dito, bisita dito. Sa likway, pangayog pasaylos Ginoo. Saad sa Ginoo nga inyo nang gisalikway og dili na mo magbuhat niya ng mga practices. No? Una, renouncement. Ikaduha, do cares. Isa na sayon, unsa ning cares? Letter C, unsa na letter C? Confession. Letter A, adoration. Letter R, rosary. Letter E, Eucharist, and S, sacraments and sacramentals. Practice cares. Kung mauni imong i-practice kanunay sa imong kagalingon mga igsoon, layo ta sa atake sa yawa. Ha? Confession. Abi ninyo daghan kayo kung kasinatian po diri ana. Daghan diri sa office, daghan tag kasinatian diri nga human ang umpisal nangaayo sa ilang balatian. Naminaw sa katikisim, nituhop sa iyang kasing-kasing ang katikisim, pagkita nga nay pare nangumpisal. Ako usa ka negosyante siguro to tagahagna. Nidangop diri kay iyang kamot dili makumkum. 4 ka bulan ingana ra dili maana ba?
So naminaw sa katikisim attentive kayo diha ning bintana aga wan siya nagakbo. Oh, naminaw sa katikisim gito patuhop sa iyang kasing-kasing ug una ang katikisim human ang umpisal. While naghimo siya og kanang pag listening sa katikisim naminaw, kamulo di ang pikas kamot ug gunit og rosaryohan. Nagrosaryo nakabati naman siya about rosary. Nagrosaryo siya. Ha? Nagrosaryo diha pa man tong tindahan to sa una palit sa grosaryo siya. Ya, karon pag humarosaryo pila sa kumpisal. Abi niyo mga igsoon, pagkahapon sa during deliverance diya natunong nako. Brad, unsa imong balatian? Actually, Brad, nisod lang gyapon ko pagtawag sa kungan, pero nanaayon ako sa kong gibati. Ganiha pa. Pag human ako og kumpisal. Uy, unsa day imong gibati, Brad? Kini akong kamot, 4 ka bulan nga natinga ko pagpuyo ang bagong apartment nga magipuy-an, dili makumkom. Kahi kayo, sakit. Dili gyud mana. Pero while kuno siya naminaw sa katikisim, kamulog rosary, human ang kumpisal. Pag humag-kumpisal, pag human hatag absolusyon sa pare, naayo ang iyang balatian. Close open na siya sa akong atubangan. Naghilak gud siyang nagistorya nako. Kay tiya bugo 4 ka buwan nga di makumkom, lisod siyang panarbaho. So ingana ka powerful and confession mga igsoon, no? Ug ang kanang pag-ampo sa santos nga rosaryo. Mao ni nga kung kining cares ato ning i-practice atong kagalingon, layo tas demonyo. Ano man? Ampo man ta kanunay ani, nagampo man ta kanunay, no? Matod pa ni Saint John of the Cross, the soul is united with God is feared by the devil. So sa ato pa kanang atong kalagong ato nang ihiusa kanunay sa Ginoo, layas gyud ang demonyo. Amen. So mao na mga igsoon nga kinahanglan ta magampo, practice cares. Rosary, kining rosary, grabe. Lisang ang demonyo aning rosaryo. Malisang ang demonyo sa santos nga rosaryo. Nay mga poses dire, kanang sa una tagdugay kang mahuman, tagala 2 ka oras, ni kahuman nagikapoy nami, magrosaryo ta Brad, magrosaryo me. Sus di pa mahuman ang misteryo. Lurang, singgit-singgit man na, kay di man ka pamati sa Hail Mary. Masuko maminaw sa ngalan ni Maria. Nya, grabe kaligon ang atong pag-ampo kung magpatabang ta sa mahal nga inahan. Nganuman, magdigod ka balibad ang iyang anak, no? Nahitabo na sa Biblia, di ba? Sa kasal sa Kana. Nak, wa na sila'y bino, nahuutan sila'y bino. Babae, wa pa moabot ang akong panahon. No? Sa ato pa, wa pa ko moabot ang iyang panahon nga maghimog milagro. Okay, first miracle man to. Unsay gihimong sa babae, sa mahal nga inahan. Buhata lang kung unsay iyang pabuhat. Ni balibad bang Ginoo? Wa ra magtingo, gisugo og pakuhag tubig. Gihimo gihapon niya. So, di kabalibad ang Ginoo bisag dili pa iyang panahon. O katong nay na wa si Jesus sa kadlaw, ilang gibalik. Mura to gimaymayan sa inahan. Nakano imo mang gibuhat ni namo? Ha? Imo man gibuhat na nabalaka ako gang imong amahan nabalaka sa imong gibuhat. Nga nawa ka. Unsay giingos Ginoo? Wa ba mo kahibaw nga ani ako magpuyo sa balay sa akong amahan? No? Mura siya og ni nangatarungan siya. Pero sa katapusan unsay iyang gibuhat? Niuli siya ni uban sa iyang mga ginikanan og nagmasinugtanon kanila. See? Dili gyud mo balibad ang anak kung ang inahan namoy musangpit. So, mao na mga igsoon, hagiton ko kamo. Pag-ampo, mag-ampo kita sa santos nga rosaryo matag adlaw. Ayaw ginagkalimti. Himua gid ninyong habit. No? Maki mao nang panahon nga nakighinabit tas Ginoo. Oh? Talk to God. No? Adoration, pwede ka mag-adore. Rosary. Eucharist, kini pagsimba adlong Domingo, importante kani. Ha? Nay usa ka poses dire, no? Grabe ka pagsugod sa pagampo, ako may natungnan. Niingon ng taga Cagayan to, lalaki. Niingon nga, yawa, nganong niya ka, kinsay nagsugo nga muanhi ka. Yawa ka. Ha? Anak, grabe, pamalikas. Dili, maulian makasasa kayo ni tawana. Tibuok pamilya makasasa. Mga way simba. Mga way kalawat. Mga way kumpisal ang tibuok pamilya. Patay naghanap. Tibuok pamilya, bugata ni kasuhan eh. Ang kalami lang kay unahan, niingon ang yawa nga, kumpisal ay makaayo ni niya. Tagaan pugugihin sa yawa, karon ka. Murang po may doktor, tagaan og resita. Resitahan, no say resita, pagampo. Dong, pangumpisal kanunay. Hinumlumita ng sa, gikas kabatanon, pangumpisal kanunay.
simba matag Domingo ug ampo Santos nga rosaryo. Kalos Ginoo wa nang pakita diri. Tanag Manila. See? Kay kaybaw naman siya moaway. Matod pa na kas nga nagka hinabi mi sa text nga naagihapon pero kaybaw na siyang mo fight. Kaybaw na siya mo ampo siyang kaugalingon. Di na makasukol ang yawa sa iyang mga pagampo. So mauna nga ania mo karon ug ania mi nagtindog dinhi sa atubangan aron pagtudlo ninyo. Nganuman nasayod ko nga kitang tanan nga niya dinhi karon ay tagsa-tagsa nga gihambin sa atong kaugalingon, balatian ug kabug-at sa atong panginabuhian. Amen. So nasayod ko sa 100% mga igsoon timan nga 100% nga kayuhan iyong gipangita. Ang ikatabang ni Father Darwin, ang ikatabang namo nga iyang team was only 5 to 10%. Mao gini amo ikahatag ninyo. Mao nang among pagpasabot ninyo, pagtudlo ninyo, pag-empower ninyo unsaon pagpanalipod ang kaugalingon ang matag pamilya sa batok sa atake sa yawa. Ang 90% naa nato. Naa ninyo nga nangita sa maong kayuhan. Amen. Kana gadipinde kung kita anaa ba sa estado sa grasya. Kaya ang grasya o panalangin gikan sa Dios, mutuhop na nga to sa tao kung ang tao ipahiuli niya ang iyang kaugalingon diha sa estado sa grasya. Through doing cares. Ang cares, kung imo nang kanunay himuon sa imong kaugalingon, naa ka sa estado sa grasya. Amen. So mao na mga igsoon. No? Timan-an ra, usara katurang word, katurang mga pulong akong gingon una. Usaray trabaho sa demonyo diha sa kalibutan. Ang ipahilayo ang Ginoo ug ang tao. Ora gina. Usisahang matag-usa, matag pamilya kung kumusta na ang imong relasyon sa imong magbubuhat ug kanimo. No? Tanawa, basig na busy na ta sa kalibutanong mga bahandi. Nakalimuta nga aduna tay kalag nga luwasonon. No? So, mao na mga igsoon kanang cares kinahanglan ato ng buhaton aron masira katong mga demonic openings. Demonic openings. Bro, na si Brad Sherwin, bro. So, sanglit na ang sunod nato nga speaker mga igsoon. So, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw na sa atuang topic ug hinaut unta nga inyong ipatuhop sa inyong tagsa-tagsa kahuna-huna ug kasing-kasing aron unya inyong magamit kining maong mga topic may igsoon magamit sa inyong kaugalingon unsaon nato pagpanalipod ang atong kaugalingon batok sa atake sa yawa, no? Santiago 4:7, 7:4 ba to? Nabali? 4:7, no? Sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. O di ta mahadlok nganuman naa nato kanunay ang Ginoo, no? Nya ayo kahadlok nga niya ata sa war kini mo ni spiritual war kay matod pa ni Saint John Chrysostom, if we are at war with the devil, we are at peace with God. Amen. Mayong buntag ug daghang salamat sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.